Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. So tayo na, simulan na natin. Samantalang, 2 minuto na at may 10 segundo ang natitirang oras sa first quarter. Sa kasalukuyan, ang score ng Hokkaido team 24 at ang Shoyo team naman 17. Hindi man ikinabahala, iba ang pagkapuntos ng captain ng Shoyo. Ngunit alam nilang hindi ito basta-basta magpapatalo. Hawak na nga ng team Hokkaido ang bola. Si Sakuragi na mismo ang nagpapasok nito sa loob at si Pojima naman ang nagbabantay dito. Nakatuon ang manunood sa dalawa habang seryosong nagkakatinginan. Walang emosyon, silang nagpapakiramdaman sa isa't isa habang malaya namang nag-aabang ang mga kakampi nito sa gagawing hakbang ng dalawa. Sinubukan ni Sakuragi na umatake pa kanan sa depensa ni Pojima. Ngunit nababasa lamang nito ang pinaplano niya, kaya sa loob-loob ni Sakuragi ay napapangisi siya sa sobrang kasabikan. Inatake ni Sakuragi nang harap-harapan si Pojima na bahagyang kinagulat nito dahilan para mapaatras ng bahagya. Ngunit tila hindi pa rin ito alintana sa kanya. Inaabot nga ni Pojima ang bola sa kamay ni Sakuragi habang dinidribble nito. Iyon, ngunit mabilis lang na nailipat ni Sakuragi ang bola sa kabila na tila inaasar si Pojima. Nang biglang nadanggit ni Pojima ang bola ng bahagya, kaya nagsinghapan ang lahat, pero mas nagulat sila nang mabilis na pinalo ni Sakuragi ang bola patungo sa pagitan ng hita ni Pojima. Dahilan para lumusot ito. Mabilis naman nag-crossover si Sakuragi kasabay ng pagkuha ng bola na babagsak na sa ere at aabutin sana ni Ichi. Ngunit mabilis lamang itong naiiwas ni Sakuragi kasabay ng mabilis na pag-atake sa harapan ni Ichi na nakikipagsabayan din sa kilos ni Sakuragi na tila si Kyrie Irving kung umiwas at mag-dribbling. Nagagawa din ni Sakuragi nang iiwas ang bawat ataking ginagawa ni Ichi sa tuwing binabalak nitong abutin ang bola. Nang biglang mabilis na lumusot si Sakuragi sa kanya kasabay ng malakas na pag-upo dahil sa pagkabigla. Hinaharangan din si Sakuragi ni Isekiel, ngunit mabilis lamang na nakalagpas si Sakuragi kaya naiwang nakanganga si Isekiel doon. Ititira na sana ni Sakuragi ang bola nang mabilis na humarang si Pojima kaya napaatras siya at muling nagdribble. Malapit na mag 30 seconds violation kaya wala nang nagawa pa si Sakuragi kundi tumalon na sinabayan naman ni Hanagata, Pojima at Isekiel. Kaya kahit 3 pa silang nagbabantay ay mabilis lamang naiikot ni Sakuragi ang kamay na may hawak ng bola sa pagitan ng braso ni Hanagata at Pojima. Sabay release ng bola na tila nag-slow motion pa sa paningin ng mga ito ang nangyari. Hinihingal silang apat nang makababa sila kasabay ng malakas na pagpapalakpakan at hiyawan dahil sa pinamalas na galing ni Sakuragi sa paglalaro. Halos lahat ng mga basketball player na matagal nang naglalaro ay napahanga sa ginawang paglalaro ni Sakuragi. Nakabalatay naman sa kanilang mga mukha ang totoong kagalakan dahil sa nasaksihan nila ang kakaibang paglalaro ni Hanamichi Sakuragi. Nakaramdam din ng kaba ang Team Ryunan, Kainan at ang ilan pang mga manlalaro dahil may chance na makalaban nila si Sakuragi. Samantalang sa bench naman kung saan nandun si Aki na sobra-sobra ang saya sa nakitang ipinamalas ng kasintahan. Sobrang proud siya dito dahil lahat ng pagod at pagsisikap niya ay ngayon na ilalabas niya na ng buong buo. Ang galing-galing talaga ni Sakuragi.
Puna naman ng isang manonood na katabi ng Shohoku team na nanonood din sa laban. Si Akagi na nakanganga pa rin ay hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Namumuo ang paghanga sa kanya dahil sa ipinapakitang galaw ni Sakuragi. Samantalang si Miyagi na nanglalaki pa rin ang mata ay nais sumigaw ng malakas dahil sa kasabikan na puriin ang dating kaibigan sa ginawa nitong galaw na gustong-gusto niyang gawin, ngunit nahihirapan siya. Ang laki ng paghihinayang ko na ngayon ay wala na siya sa team natin. Sobrang nakaka-proud dahil isa na siya ngayon sa kinakakatakutan ng lahat dahil sa galing na ipinapakita niya. Saad naman ni Ayako na nakatingin mula sa ibaba. Hindi na natin may babalik pa ang nangyari, pero pwede nating baguhin ang nagawa natin. Maging masaya na lang tayo sa nakikita natin sa kanya kasi lahat naman ng mga ginawa niya ay ikinabuti niya rin naman. Anas ni Akagi na ikinatango naman ni Ayako kahit ngayon ay dinaramdam niya pa rin ang nangyari noong mga panahong iyon. Kung naging magaling lamang siya na manager sa kanila siguro ay hanggang ngayon nasa amin pa rin si Hanamichi at Rukawa, ang dalawa sa pinakamahalagang taong nawala sa team ng Shohoku. Si Mitsui, nasaan siya? Tanong ni Ayako kay Miyagi nang mapansin na wala dito si Mitsui. Lumabas muna saglit para magpahangin. Marahil magpapalamig at mag-iisip-isip. Anas ni Miyagi na kinatango na lang ni Ayako at wala nang sinabi pa. Samantalang sa Team Kainan naman ay hindi pa rin makaget over sa nakitang pagpapakitang gilas ni Sakuragi. Parang mahihirapan na talaga tayo sa team ng Hokkaido. Si Sakuragi pa lang ay parang mahihirapan na tayo makahabol sa oras na lumaban tayo sa kanila. Nang hihing katakutan ni Fukatsu na isa ring member ng Kainan. Tiningnan naman siya ni Jin at Nobunaga ng masama kaya napangiwi ito at hindi na lang nagbigay ng komento pa. Ano naman kung malakas siya at magaling. Magaling din naman tayo eh. Noon pa at hindi iyon magbabago. Nagpapalakas ng loob na saad ni Kyuta na tiningnan pa si Maki na tahimik lang na tila may malalim na iniisip. Dahil hindi talaga ito kumikibo. Nakamatsyag lamang ito sa ibaba habang malayang sinusundan ang mga manlalaro sa iba. Hindi pa tapos ang laban. Nasisense ko na babaliktad ang laro at ang Hokkaido team naman ang maghahabol ng puntos sa ikalawang quarter. Anas ni Maki na tila na-predict ang mangyayaring kapalaran sa mga naglalaro ngayon. Anong ibig mong sabihin, Maki? May mangyayari ba? Tanong naman ni Jin na hindi nakatiis dahil na-curious din siya sa kakaibang sinabi ni Maki. First quarter pa lang na nailalabas na lahat ni Sakuragi ang lakas na meron siya. Samantalang si Pojima naman ay tila paisi-isi lang. Napapaisip ako sa bagay na iyan kanina pa. Kaya pala wala siyang pakialam sa nangyayari dahil iniipon niya ang lakas niya sa second quarter. Saad ni Maki na nakapagbigay kilabot sa mga katim nitong nakikinig din pala. Tiningnan nilang lahat si Pojima na tila walang kagana-gana, samantalang si Sakuragi ay tila ganadong-ganado sa ginagawa. Tiningnan pa ng iba ang mga kakampi ni Sakuragi at lahat ng mga ito ay hinihingal din dahil sa pagod. Ano sa tingin mo, Captain? Babalik ta rin ni Pojima ang mangyayari at ang Hokkaido naman ang pahihirapan nila? Tila naniniguradong tanong ni Nobunaga. Hindi ako sigurado sa conclusion ko, ngunit may posibilidad na maaaring tama ang naging prediction ko. Sagot ni Maki na kinatahimik naman ng mga kakampi nito. Kung ganun, panoorin na lang natin ang mangyayari. Anas naman ni Jin na tila nasabik rin sa naririnig at tahimik naman si Kyuta. Ano nga kaya ang naiisip na gawin ni Pojima
laban dito sa Hokkaido team. Tama nga kaya ang prediction dito ni Maki na nag-iipon lamang ng lakas itong si Fujima upang mapabagsak itong si Sakuragi. Kaya patuloy natin itong aabangan mga idol sa next natin na update. At sa muli, maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo at nag-aabang sa story na ito. God bless. See you sa next update natin.